Nagpapatuloy naman ang isinasagawang drilling sa loob ng KOJC compound kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Apollo Kibuloy at ang iba pang kapwa akusado nito. Samantala, iginiit naman ng KOJC na hindi nila miyembro ang ilan sa nangharas sa mga pulis kahapon. Si Erlo Bringa sa detalye ng balita. Erlo? Diyan na tuloy-tuloy ang ginagawang drilling sa loob ng compound nitong KOJC dito pa rin sa Davao City mula pa kaninang madaling araw. Yan ang kinumpirma mismo ng pamunuan ng KOJC sa nagpapatuloy pa rin na girian sa pagitan ng kalangahan at ng Philippine National Police dahil pa rin nga sa paghahain ng warrant of arrest laban kay KOJC leader na si Apollo Kibuloy. Kinumpirma yan ng pamunuan at isinasagawa umano ng drilling malapit sa kanilang katedral sa loob ng compound na tinukoy ng PNP na pinagtataguan umano ni KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon sa legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, labag raw ang ginagawang drilling sa kanilang pasilidad ng PNP. Kinakailangan na niya na merong kaukulang permit ang mga ito para maisagawa ang nasabing drilling. Sabi pa ni Torion, maaaring maapektuhan ang structural integrity ng gusali, kaya muli nilang pinanawagan sa PNP na itigil na sana ang ginagawa sa loob. Wala naman anyang pruwebang PNP na naroon nga ang hinahanap na KOJC leader na si Apollo Kibuloy. Sa gayon, ika-4 na araw nang ginagawa ng Philippine National Police ang search sa loob ng KOJC compound dito sa Davao City. Sabi pa ni Torion, mali rin ang ginagawa ng PNP dahil warrant of arrest lag ang nakahain sa kanilang leader at hindi search warrant. Nagugat ang ginagawang drilling na yan matapos na kumpirmahin at ma-detect daw ng PNP ang heartbeat na 20 to 30 meters mula sa lupa sa pamamagitan ng isang groundbreaking penetrating radar. Kinumpirma rin mismo ni Davao Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Ray na may natukoy nga na may mga taong buhay sa ilalim ng lupa sa loob ng 30 hektaryang compound na ito ng KOJC. Ngunit sa kabila ng paggamit nila ng ground penetrating radar, di pa rin matukoy ang pasukan nito maliban na lamang doon sa isang partikular na lugar sa compound dahil sa matinding pagtutol daw at hindi pa kakipag-cooperate ng mga miyembro ng KOJC. Si Attorney Israelito Torion naman ay nagtugon na raw sa kinaroroonan ng 18 inaresto kahapon na mga KOJC members ito para maghain sila ng bail para doon sa 18 nilang members. At yung dalawang naaresto kahapon na nanggulo rin mismo dito sa peaceful rally na tinatawag nila na ginawa dito kahapon ay itinanggi naman ng KOJC na yon ay kanilang mga miyembro. Hindi raw lahat ng mga naaresto dito kahapon ay kanilang mga miyembro at patuloy silang humihingi raw ng dispensa din doon sa mga naperwisyo at nasugatan doon sa nangyaring kaguluhan kahapon. Yung mga latest mula rito sa Davao, balik sa inyo. Maraming salamat, Erlo Bringas.